now, na meron na tayong MetaTrader 4 na platform, kagaya po ng nandito and nakikita nyo sa ating screen, of course, the first step ay i-click natin siya, syempre. Okay? So normally, kapag po kayo ay nasa inyong App Store and then inopen nyo po ito first time, okay, ang makikita nyo po dyan ay isang demo account. Right? Ang demo account po na yon ay ito. Makakakita po kayo ng MetaTrader 4 Android demo na account. Okay? So, yun po actually yung default na makikita natin sa ating MetaTrader 4. So, first step na gagawin natin dyan, okay, especially kapag po kayo ay nandito sa screen na ito, okay, makikita nyo po dyan sa screen na yan lahat ng quotations na available na pwede nating i-trade. Pero syempre po, for the sake of our discussions, in the future, okay, dapat iisa ang ating broker na gagamitin, ang demo account na broker na ating gagamitin. Now, of course, as you know, in iPro Literacy Group, wala po tayong broker na talagang pinopromote natin, alright? Any other broker ay okay as long as pasok siya doon sa ating mga criteria. Right? So, first step na gagawin natin ay kailangan nyo pong i-click yung tatlong linya na nandito sa inyong gilid. Okay? For this example, I am using an Android phone. Right? So, kailangan nyo pong i-click itong 3 lines na nandoon sa gilid ng inyong quotation. Okay? So, yung 3 lines po na yan, kapag po yan ay ating kinlik, right? So, makikita nyo po dito your MetaTrader 4 demo account. Right? So, ang mga features po niyan ay ito. If kayo po ay magla-log in and magla-log out ng inyong mga accounts, ang kailangan nyo pong i-click ay ang Manage Accounts. Right? So, kung kayo po ay gagawa ng bagong demo account or kayo po ay magla-log in ng inyong existing account, kailangan nyo pong i-click ang Manage Accounts. Right? Next, dito nyo po makikita ang inyong quotes. So, nasa quotations po, dyan po makikita ang lahat ng currency pairs or lahat ng asset class na po pwede mong i-trade. Kung gusto mo mag-trade ng stock index or gold in the future, nandyan po siya sa quotation. Okay? Or sa quotes. Next ay yung charts. So, sa charts po, dito makikita natin yung, the chart. Using your technical analysis, ito po ang menu na dapat nating i-open. Okay. Next po ay makikita nyo dyan ang trade. So sa trade po, nandyan ang inyong kung magkano ang equity, magkano ang iyong balance, magkano ang iyong credit, ang free margin mo. So lahat po yan ay makikita nyo dyan. If gusto nyo pong i-check ang inyong history, nandito rin po siya. So history na weekly, monthly, or pwede nyo siyang i-customize. Pwede po. Okay? Mailbox, nandyan po siya. Okay? Mailbox, dito nyo po makikita yung mga announcements ng inyong mga broker. Kung po pwede ka bang mag-trade ng nitong asset class na ito sa current situation or hindi. Okay? Minsan po kasi talagang meron silang mga announcements na magsasara, hindi mo pwedeng i-trade ang certain asset class ng ganitong oras or baka may mga bank holidays. So makikita nyo po siya dyan. You can also check the news using your Android phone. Economic calendar, meron din po sila. Okay? Messages, traders community, settings, nandyan po siya, journal and about. So first na gagawin natin is of course, kailangan nating gumawa ng inyong trading account. I-click nyo po ang manage accounts. Okay? Once na na-click nyo po ang manage accounts, dito nyo po makikita sa gilid. Okay? So ito pong plus sign, dyan po makikita natin ang pagla-login ng ating mga demo accounts. Okay? Demo or live na account. Dito po yung 3 letters na yan po ay ang inyong pag-change ng password. Okay. Next po, ito po ay OTP. Okay. Normally, hindi naman na po natin yan ina-activate. Alright? So, ang gagawin natin ngayon ay click the plus sign first. Once na naklik nyo po yung plus sign, so makikita nyo po dyan, open a demo account or log in an existing account. Now, kapag po kayo ay merong account and gusto nyo siyang i-monitor dito sa ating MetaTrader 4, kiklik nyo lang po yung log in an existing account. Okay? And then, most likely, alam nyo na po itong gawin. You will find your broker, etc. Okay? Sa may mga live accounts na po dyan. Sa mga wala pa po, first step, sa mga first time natin,
click nyo po ang demo account. Open a demo account. Now, kapag po inopen nyo ang demo account, kahit na anong broker po pwede nyo pong i-activate dito. Alright, so ngayon, tapos na ang paggawa natin ng ating demo account. So ngayon po na meron na kayong demo account, tingnan na natin yung detalye ng mga features ng ating mobile MT4. First, ay pupunta po kayo sa inyong quotes. Right? So sa quotes po, actually, nandito na kasi tayo. Right? Pero, when it comes to this platform, dyan po sa default na nakikita na ninyo na yan, actually, nandyan na rin lahat ng mga details natin na mga nandito sa baba. Okay? So dito po makikita nyo ang quotation, nandito po ang inyong chart, ito po ang trade, nandito po ang history. So yan lang po normal ang ginagamit natin pagdating sa ating trading. So ngayon, dito makikita rin natin if gusto nating magdagdag ng ating mga quotation. Okay, so yung mga quotation po na yan, like AUD, USD. So ano na nga ba yung quotation or yung currency pairs? So ito po ang inyong mga currency pairs. So bakit na nga ba siya tinawag na currency pairs? Ito po ang inyong review. Okay, first, currencies are quoted in 3 letters. Okay, let's have an example. Say USD, ang ibig po niya sabihin is US dollar. GBP, ibig niya sabihin ay Great Britain Pound, and a lot more. Well, you can download kung ano ibig niya sabihin below. So, here, sa currency po natin na ito, para mabasa siya, the first 2 letters, it connotes the country. Great Britain, USD is United States, okay? And the last letter, yan po ang name ng kanilang currency. So USD means United States dollar, GBP means Great Britain pound, okay? As you know, in forex, in currency exchange or in currency trading, hindi naman po dito yung ibibigay mo yung currency mo and then mawawala na siya, okay? Ang example natin, halimbawa, pumunta ka ng bangko and then gusto mong ipalit yung Philippine peso mo. In forex po, para siyang barter exchange. So yung Philippine peso na dala-dala mo and gusto mong bumili ng US dollar, okay? So ibibigay mo ngayon yung Philippine peso mo sa bangko, makukuha mo yung US dollar. That's the reason why always po siyang in pair. For example, if makakita ka po ng pair na GBP, USD dyan, okay? Yung first 3 letters, yan po ang tinatawag nating base currency. The second 3 letters, ito po ang inyong tinatawag na quote currency. Okay? So, kapag pupunta ka sa Philippines, kapag pumunta ka ng bangko, makikita mo doon USD, buy and sell. If ilalagay po natin siya into currency pairs, ang ibig niyang sabihin doon is USD PHP. Okay? So, that is for your currency pair. The base currency, yung first 3 letters, ang equivalent niya po is always equal to 1. So, it's called base. And then, your quote currency, so, for example, USD PHP, may nakalagay doon ng exchange rate is 50 pesos. Ibig po nitong sabihin, 1 US dollar is equal to 50 Philippine peso. Okay? So kapag makikita nyo po sa MT4 ninyo, always ang nakalagay sa market watch natin ay yung mga currency pairs. Yaan ang lahat ng pwede nating i-trade. Makikita nyo po dyan, you have the currency pair and then you have the bid. Okay? Bid po is also called your buy price and ask is what you call your sell price. Okay? As you know, in forex trading, you only have 2 positions. Okay? The buy and sell. Ano ang binabuy and sell natin? Always the base currency. So, if the currency pair na inyong tinetrade is GBP USD, kapag nag-place ka ng order, kung magbabuy ka man or magsesell ka, ang parati mong binabuy and sell ay yung base currency. So kapag nakakita po kayo ng sinabi niya, buy GBP USD, that means ang binay natin ay GBP. If the
exchange or the currency pair naman is USD, CHF, and nakakita ka ng position na sell. Ano ang sinesell natin? Always your base currency. Alright, so those are your currency pairs or yun yung mga quotations natin pagdating sa ating forex trading. So ngayon, dito po, makakakita kayo ng plus sign. Okay? So kapag kinlik natin yung ating plus sign na yan, okay, makikita nyo po lahat ng symbols na available. Metals, nandyan po ang silver, ang gold, pwede nyo po siyang i-add. Okay? So kapag kinlik nyo po sila, automatic, maa-add na po sila doon sa roster ng inyong currency pairs na iti-trade. Okay? So, halimbawa, gusto nyo hanapin ang GBP AUD. So, pwede nyo pong i-type GBP AUD. So, once na nandiyan po ang GBP AUD, kapag po kinlik nyo siya, automatic, mapupunta po siya doon sa inyong quotation na table or quotation na menu. Ay, sa quotes menu ninyo. Alright? Also, pwede nyo rin po siyang i-edit. What if gusto ko namang magtanggal? Yan. So, ito naman po yung icon na yon. If magtatanggal. Okay? So, ito po ay to add. Again. Ito naman ay to deduct. Okay? So, mag-deduct tayo ng mga currency pairs na ayaw natin. Say, hindi naman ako magte-trade ng silver, ng gold. Okay? So, tatanggalin po natin siya. Paano po natin siyang tatanggalin? Click nyo po ang garbage, ang trash can na ito, na icon. Right? And then, check nyo po yung ayaw ninyo. And then, once na na-check nyo po siya, click nyo po ulit yung trash na yan. So, ito po yung kiniklik. Ito po yung icon na yon. Right? So, kapag may magtatanggal, i-click nyo po siya. Kapag once na ipa-finalize nyo na, i-click nyo lang po ulit siya. So ngayon, wala na po ang gold and silver sa ating quotation na table. Alright? So dito din po sa ating quotation table, makikita natin ang ating bid price. Nasaan ang bid price? Ito po siya. Okay? So yan po ang ating bid or ang buy price. And makikita nyo po ang asking price. Ano po ang asking price? Yung nasa kanan naman. Okay? So, ito po yung asking price. Bid, ask. Yan po siya. So, kung mapapansin po natin, dito rin nyo rin po makikita yung low price and then the high price. Okay? Kapag po kulay blue siya, that means pataas. Okay? It is currently going up. Kapag po red naman siya, of course, kabaligtaran, it is currently going down. Alright? So, dito po, makikita nyo rin po ang ating mga spread. Okay, so, nasa ng spread? Ito po ang spread. So, kapag tatanungin, Sir, ano na nga ba ang spread? So, ito po ang review kung ano ang ating spread. Okay, so what is spread? Spread is the difference between buy and sell. If punta ulit tayo sa bangko natin sa Pilipinas, makikita mo doon, you have USD, you have the buy price, and of course, you have the sell price. In forex trading, dyan po sa atin, again, buy is bid, sell is ask. Okay? Nakita tayo ng exchange rate, 50.50, and then ang selling natin is 50.50. Sorry, the buying is 50 pesos, the selling is 50.50. Always, makikita natin sa mga bangko and even money changers, parati po siyang may tubo na 50 cents. Para saan yung 50 cents? In Forex, isipin nyo na lang po na yaan ang inyong transaction cost. Of course, ang banks, ang brokers, they are still businesses. Kailangan nilang kumita. So, kung kailangan nilang kumita, saan sila kukuha ng income? Doon po sa inyong mga trade. Okay? Sir, parang lugi naman yata. Ibig sabihin, mag-buy ako or mag-sell ako, parati akong lugi? Well, the answer is yes. Subukan nyo po later on, kapag nag-place ka ng new order, always yon sa simula pa lang ay lugi na siya. Bakit siya lugi again? Because of spread. Pwede bang mawala yung spread? The answer po is, well, some brokers, okay, we call them market makers, okay, meron na nag-o-offer na walang spread. Pero if iisipin nating mabuti,
kung saan nanggaling ang price. Okay? Of course, in forex trading, as you know, parati siyang merong mga pinagdadaanan ng mga financial institutions. From your central banks, you have the big banks, you have brokers, you have liquidity providers. Okay? Sila ang nagpapatakbo ng ating financial system. Now, if sila ang nagpapatakbo ng financial system, they are also businesses. And businesses, they need to earn. So, if they need to earn, sa nila yung kukunin sa spread. Okay? So, obligado talaga na magkaroon tayo ng spread. Huwag tayong masyadong maniwala in brokers also na sinasabi nilang wala kaming spread. Because if wala silang spread, then what financial institution ang pinagdadaanan ng pera nila? Tama? And of course, always remember in trading, there will always be the winner side and there will always be the loser side. If ang broker mo ay walang spread, question, saan siya kumukuha ng income? Most likely, baka sa'yo siya kumuha ng income mo. Okay? So, spread po, obligadong meron yan. Okay? But there are actually two types of spread. Depende po ito sa broker na gagamitin mo. We have what we call your fixed spread. Okay? And you have your floating spread. Now, you have to look again at your Forex Navigation or your MT4 platform. Makikita mo doon yung sa spread side on your market watch. Makikita mo na yung spread niya, minsan gumagalaw siya. If gumagalaw, that means it is a floating spread. Okay? Hindi po siya fixed. Because the fixed spread, makikita, there are some brokers na merong fixed spread. Kapag fixed ang spread, alam mo na kung ilang pips ang spread niya talaga. Whether that is 3 pips, 5 pips, no matter what happens sa market, naging magalaw man yung market trading or hindi, alam mo na yun ang iyong spread. Because in floating spread, yes, sometimes kapag makikita mo siya, mababa ang floating spread. Pero habang nagiging active po ang market, yung liquidity ay masyadong mataas, and then there are high impact news, masyadong magulo ang market, pwede rin po na yung spread ay lumaki. Okay? So, when it comes to fixed and floating, ano ang maganda? Well, it depends po sa magiging strategy mo in trading. Okay? At least in fixed, alam mo na yun talaga siya. In floating, yes, mababa siya sa una, pero hindi natin alam kung kailan siya tataas. Okay? So, that is for you to decide. But again, what is spread? Spread is the difference between buy and sell. In short, this is your transaction cost sa inyong pagtitrade sa forex market. Normal ba siya? Yes, dahil kailangan tumubo ng mga financial companies na nakikipag-trade ka. Alright, so ngayon na alam na natin kung ano ang spread, dito rin po ngayon natin makikita kung ano ba ang ating broker. Ano ba ang ginagamit niya? Okay? Anong type of spread ba ang ginagamit ng ating broker? So kung mapapansin po natin, dito sa ating spread, tingin po tayo. Okay, sa ating mga spread na yan. Okay. So, kung mapapansin nyo po, ang spread natin ay gumagalaw. So, from 14, nagiging 13, nagiging 14. Dito po sa USD, JPY. So, since nagbabago ito, ang specific na broker na ito ay isang floating spread na broker ang ginagamit niya. Okay? So dito, makikita rin natin kung ilang digits, kung points ba or pips ang pwede nating gamitin na mga terms. So kung mapapansin po natin, ang quotation po natin ay currently 5 digits po siya. Okay? So for example, ang ating Euro USD, so 1, 2, 3, 4. So again, the fourth decimal place ay yung tinatawag nating pip or pips. And then the fifth decimal place ay yung tinatawag nating points. So ngayon, that's it for your quotes. Alright? So dito po, dito nyo po i-access kung ano yung mga currency pairs na gusto ninyong i-trade. So ngayon, alam na natin kung ano yung gusto nating i-trade. Papaano ngayon tayong mapupunta? Papaano ngayon nating makikita yung charts? Okay? For that specific currency pair. So halimbawa, ang
Example po natin ay GBP USD. So ang gagawin nyo po is i-hard press nyo lang po siya ng medyo matagal. Okay? So kapag pinress nyo po siya ng matagal, mag-a-appear po ito kung saan makikita nyo new order, open chart, symbol properties, etc. So ang gagawin nyo po is i-open nyo lang po yung chart. Right? Because unlike sa ating trading using our laptops, dito po sa ating mobile phone, hindi po kayo po pwedeng mag-trade ng different currency pairs na makikita nyo siya ng maraming windows, kagaya ng sa laptop. So dito po sa mobile phone, ang makikita mo lang ay isang currency pair at a time. So ito po yung mga different features ng ating chart na menu. So this one is your crosshair. So dito po gagamitin nyo ito na pang test or pang check ng different na kung nasaan price na siya, right? So ito pong function na ito, dito nyo po makikita ang different indicators ninyo. Okay? Dito po sa $sign, dito nyo po pwedeng i-access, okay? Parang instant access sa atin pong currency pairs. Okay. Ito pong time na ito is your time frame. And of course, ito pong last na ito, yan ang ating access kapag tayo ay mag-trade. Okay? Alright. So, isa-isahin po natin siya. First is your crosshair. Kapag kinlik nyo po yung crosshair, dito nyo po ngayon makikita. So, just like yung ating trading sa ating laptop, okay? Dito po sa ating y-axis, ito pong y-axis na to, okay? Nandyan nyo po makikita ang price. And of course, sa ating x-axis, makikita nyo po ang time. So, halimbawa, ang ating crosshair kanina, ay magkakaroon po siya ng parang highlight dito kung nasa ang price na tayo as of the moment. Okay? And of course, makikita nyo po dito yung time sa inyong x-axis. Next na ating feature is of course your indicator. So kapag kinlik po natin ang ating indicators, okay, meron po tayong main chart and then indicator window. So dito po kapag kinlik nyo yung F+, makikita nyo po yung different indicators na pwede nyong magamit dyan. You have the oscillators, you have the volume, okay, Bill Williams, and of course, your trend indicators. So ito pong mga trend indicators na ito, kung paano siyang gagamitin and kung paano siyang idadagdag, mas ituturo po natin ito pagdating sa inyong strategy na trading na. Alright? So dyan po makikita ninyo, pwede kayong mag-add, pwede kayong magbawas ng inyong indicator. Next is yung $sign. Yung $sign, dyan nyo po makikita yung instant access. So from GBP USD, pwede kong mag-jump to Euro USD. Okay, para po hindi na kayo babalik dito. Okay, and then i-check pa ninyo dyan kung nasan yung Euro USD. Alright, so dito po, instant access siya. Next is your time frame. Okay, so dito po sa ating time frame, pwede nyo po siyang piliin whether M1, M5, M15, etc. So kapag kinlik nyo po yung H4, so ang view po na ibibigay sa inyo ay H4 na view. Right? And of course, finally, ang feature po ng ating MT4 na ito is your trade. Okay? So kapag kinlik nyo po yung trade na yan, okay, dito po makikita natin, of course, check nyo po muna ng mabuti. Ay, yung currency pair, tama ba? Yung gusto mong i-trade. Dito nyo po makikita kung ang execution natin ay market execution or pending order. Right? Ito po yung paglalagay natin ng volume or paglalagay natin ng lot size. Ano na nga ba yung lot size? Ito po ang inyong review. Okay, volume is also called lot size or contract lot size. Okay? As you can see, dyan po, it is quoted in 2 decimal places, right? So,
if ang ilalagay mong lot size dyan ay 1.00, which is yung default, now this means na ang ite-trade mo is equal to 100,000 units. Fixed po ito. Now, if 0.10, this means parang sinasabi mo sa broker mo na ang ite-trade mo ay 10,000 units. Okay? If 0.01, 1,000 units. Okay? 1,000 units of what? Of course, your base currency. Say, nag-trade tayo ng GBP USD. And then, ang nilagay mong lot size dyan ay 0.05. Ang ibig po nitong sabihin, ang order na piniplace mo dyan sa iyong broker account is equal to 5,000 units. 5,000 units of ano? 5,000 GBP. Ang iyong binabay or ang iyong sinesell. Okay? Now, let's have another example. If magte-trade ka ng USD CHF, ang nilagay mong lot size ay 0.75. Okay? Ang ibig pong sabihin nito ay magte-trade ka ng 75,000. 75,000 of what? USD. Of your base currency. Okay? So, yan lang po ang ibig sabihin ng lot size. Well, sir, para saan ang lot size? Actually, ang lot size po, syempre, the higher the lot size, ang iyong ilalagay, well, the higher the risk ang iyong itinitake. Okay? Now, of course, syempre, mas malaki rin ang income if malaki ang lot size na iyong inilagay. But here, lot sizing is so important, especially po sa pagmamanage mo ng risk. Dahil depende na yan sa amount of your capital ang dapat mong ilagay na lot size. Okay? Now, ituturo natin kung paano mong mako-compute ang tamang lot sizing mo plus with your leverage para nang sa ganun, ma-manage natin ng maayos ang forex trading natin. Okay? So again, as you can see, kapag ikaw ay magpe-place ng new order, ikaw ang maglalagay ng iyong lot size talaga. And of course, dito po makikita nyo rin ang ating stop loss. So dito po sa kulay red na line na yan, dyan nyo po ilalagay ang inyong stop loss. And dito po sa green na ito, dito nyo ilalagay syempre ang inyong take profit kung meron man. Okay? So depende po yan sa strategy na gagamitin ninyo. Kung tayo ay magse-sell or tayo ay mag-buy. Okay? So tingnan natin kung paano siyang gagamitin. So first is your market execution. Ano ba yung market execution natin? Yung execution na gagamitin natin. Kapag sinabi pong market execution, magte-trade ka na today. Sa oras na ito, kapag kinlik mo po yung buy dyan, buy na kaagad yan. Pag kinlik mo yung sell, sell na siya kaagad. So normally ito po yung ginagamit natin, especially kapag beginners. Now you have some pending orders like buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Ito po ay gagamitin ninyo depende na sa strategy or way ninyo ng pagte-trade. So meron po tayong video specifically for pending orders. Then, i-check ko ang aking lot size. Pwede po na ang gawin nyo dyan ay itatype nyo lang siya. Okay, click nyo lang po siya. Then itatype nyo po siya. So gusto ko 0.05. Okay, so pwede nyo po siyang lagyan dito. Okay, mag-add po kayo. Gamitin nyo yung mga buttons na ito kung gusto nyo mag-add ng 0.01 or magbawas. Okay, or gusto nyo magdagdag ng 0.1. Right? Then, ilalagay nyo po ang inyong take profit and ang inyong stop loss. So since ito ay hula strategy lang muna, okay, wala po muna akong ilalagay na stop loss dyan or take profit, right? So once na nakapaglagay ka na ng iyong lot size, okay na siya lahat, then of course, i-click mo po ang buy or sell. So halimbawa, gusto kong mag-buy, okay, click nyo lang po yung buy. Okay, so magsasabi po siya, order is open. Okay, papasok na po siya ngayon. Saan siya papasok? Doon po sa ating trade. Okay, doon sa ating trade na menu.
Okay? Kung saan makikita natin magkano ang aking balance, magkano pa ang aking equity, ang free margin, margin level, and your margin. And of course, dito nyo po mamomonitor yung inyong trade. Kumusta na ba siya? Nalulugi na ba siya? Or hindi pa? Okay? So kung mapapansin nyo po, unang trade pa lang, unang click pa lang, negative na siya. Bakit kaya siya negative? Okay, tama po kayo because of spread. So, syempre, ang spread again ay ang iyong transaction cost. So, bawat click mo, okay, bawat trade mo, unang trade pa lang, loss na siya kaagad. Okay? So, yun po ang usefulness ng inyong trade na menu. Okay? So, halimbawa, again, gusto kong pwede rin po kayong mag-trade dito sa menu na ito. Okay? Nasaan po yung trade? Ito po siya. Okay. Baguhin natin yung ano. Okay. So, ito po siya. Okay. Yung nandun po sa taas na yan. Okay. So, trade din po yan. So, po pwede nyo po siyang i-click. Okay. Gusto nyo ngayong another buy. Okay. Buy. Okay. So, nag-buy na ako ng dalawa. Okay. Pwede po uling i-click nyo yan. And kapag kinlik nyo po yung buy, pwede po kapag gusto nyo ay ibang currency pair naman. Again. Kailangan nyo lang pong i-access itong icon na yan. Okay? So, click nyo lang siya. Bibigyan niya kayo ng pwede nyong pamilian. Okay? Say, USD CHF. Okay? Ano ang analysis? Wala mo ng analysis. Then, gusto ko mag-sell. Okay? Click ko lang yung sell. Okay, so kung mapapansin nyo po, andali lang, di ba? Andali lang mag-trade using your mobile phone. Yes, syempre naman, madali talaga mag-trade. Ang mahirap ay maging income yung trade, okay? So yun po ay i-discuss naman natin sa ating mga susunod na mga strategies natin na po pwede nating i-apply dito sa ating trading, of course. So that's it actually for your mobile phone na trading. So, madali lang siya. Okay? Yun lang po yung mga basic na kailangan nyong malaman. Now, if you want to go to history, okay? Ito po siya. Pwede nyo po siyang i-access dito. So, sa history po, okay? Yan. So, pwede nyo po siyang i-access dito. History. Okay? So, pwede mo ngayong piliin kung anong specific currency pair. Okay? So, anong pair yung gusto mong makita. Okay? Pwede nyo po ngayon siyang i-sort or i-filter. Okay? And then, of course, dito po sa calendar na yan, dyan nyo po i-access talaga yung historical performance ninyo. Okay? So, let's have an example. So, kapag kinlik ko ito, pwede nyo pong i-click ang today, last week, last month, last 3 months, or pwede nyo pong i-custom period. Kung ano yung gusto nyong makita pagdating sa inyong history. So since wala pa namang history ang ating trading account na ito, then wala pa tayong makikita kung hindi ang deposit natin sa araw na ito. Okay? So yung iba, pwede nyo po siyang i-check, mailbox. Okay? So kung ano yung mga nandyan sa inyong mailbox. Pero hindi naman na po ito masyadong nagagamit. News. Right? So walang news. Pwede po kayong tumingin ng economic calendar dito, right? But of course, in our group, ang ginagamit po talaga natin na source when it comes to economic calendar ay ang iyong forexfactory.com. So, but then again, po pwede nyo po itong gamitin. Okay? Diyan po makikita nyo rin naman siya for easy access. Right? So, kailangan nyo lang pong tingnan kung paano siyang i-navigate. So, meron po tayo dito sa ating filters sa taas. So, meron po tayong filter dyan sa taas kung ano lang ang gusto mong makita na currency pair. Okay? Pwede po kayong maglagay ng alerts din. Okay? And if magte-trade. Okay? So, tingnan po natin siya. So, first ay yung filter. So, pwede mo pong i-filter dyan. Low, medium, high. So, kung gusto mong makita lang ay puro high. Okay? So, tanggalin nyo po yung mga medium. Okay? If meron po kayong tinututukan na mga currency pairs lang, dahil kung mapapansin nyo po dyan, napakadami niyang currency pairs, okay? So, po pwede po natanggalin ninyo. Like, hindi ka naman tumututok sa Brazil, sa China, okay? Unless nagtitrade ka ng Australian dollar,
Okay? France, Germany, Hong Kong, etc. Okay? So po pwede nyo po siyang gawing ganyan. Next ay yung alerts. Okay? So paano nating ma-access yung alerts? Say nakakita ka ng isang news. So ito po yung news halimbawa. Okay? So dito po nandyan na rin naman yung mga details niya. Okay? Since nandyan na mga details, so pwede na po kayo magbasa dyan. Of course, the charts as well. And kapag po nilagay nyo ang button na ito, okay? Pag kinlik nyo po ang button na ito, yung bell button, that means mapupunta po siya. Okay? So, say kailan nyo gustong ma-set yung reminder? Say 60 minutes before. Okay? So, pag kinlik nyo po yung apply, and then, nag-back tayo, pasok na po siya doon sa ating alerts. So ito po ay kapag kayo ay magte-trade and then merong isang high impact news, and kung magte-trade kayo ng high impact news, po pwede nyo pong iset dyan yung time kung kailan lalabas yung balita na yon. Parang sa ganon, kahit nasaan ka, ma-alert ka kung ano yung mga balita na susunod. Okay? Okay? And of course, pwede nyo rin pong i-access yung trade dyan. Okay? Basically, it's the same nung kanina. Nga lang, ang difference lang po ay kapag in-access nyo po yung sa economic calendar nyo na yon, okay, mapapansin nyo po mag-open siya ng dalawa actually. Okay? Ito po ay isang app, yung economic calendar na yon. So magkaiba po siya sa ating MetaTrader 4. So wag po kayong malilito kasi kapag naka-access po kayo dito, okay, kung gusto nyo po, kailangan nyo bumalik doon sa MetaTrader 4, ibang application na po siya. Ay, so kung mapapansin natin, negative lahat ng ating hula. Okay lang na negative sa hula, basta pagdating sa trading ay maging positive naman siya. Okay? So that's it for the features of your MetaTrader